po, Diyos. Salamat, Panginoon. Bago po tayo uupo, please join with me in praying po sa bansang Venezuela. Alam ko po, naririnig po ninyo ang balita. Noong June 24, dalawang magkasunod-sunod na lindol po ang yumanig sa nasabing bansa. 7.1 and then 1 minute after that 7.1, isang 7.5 ang yumanig ulit sa bansang iyon. Okay, ayon po sa pinaka-latest na report kaninang umaga, 1,430 na po ang confirmed dead dahil sa lindol na iyon. Mahigit 68,000 ang nagpapatuloy na missing at hinahanap pa rin hanggang ngayon. 4 na araw na po. Sa 1,400 na namatay, ilan kaya doon ang tumanggap sa Panginoong Jesucristo? Sa 68 na missing na hindi alam ng mga rescuers kung hanggang ngayon ay buhay pa po, ilan kaya sa kanila ang nakakilala sa Panginoon? Kaya mga kapatid, bilang anak ng Diyos, hindi lang ho tayo nakikinig sa mga balita. We pray for those people. Amen. Tayo po ay tinawag ng Panginoon para magiging intercessor. Let us pray for the salvation. Para sa mga taong nasa bansang Venezuela at maging sa bawat mundo at maging sa bansa natin. Maawa ho tayo sa kanilang mga kaluluwa. Ilan kaya sa kanila ang nagmarcha papuntang impyerno dahil hindi man lang sila nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, please, let us pray together for that country. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Dinadala po namin sa inyong harapan. Lord, dinadala po namin sa iyong trono, Panginoon, ang bansang Venezuela. Lord God, karamihan sa kanila, hindi ho namin kilala. Hindi namin kababayan. But Lord, bilang iyong mga anak, tungkulin at responsibility namin to pray for these people dahil kasama po sila, Panginoon, sa ginawa mong misyon doon sa cross. We pray for those families, Panginoon, sa nasawi. Comfort and joy, and in these difficult times, sila po ay makakalapit sa inyo. Magpapadala po kayo, Panginoon, ng inyong mga anak na magbabahagi sa kanila ng inyong salita, Lord. Comfort for that country. We pray, Lord, for those more than 68,000 missing hanggang ngayon. Natatabunan ng mga debris mula sa mga gumuhong gusali, Panginoon. Wala kaming idea, maging yung gobyerno ng Venezuela, kung sila ay buhay pa po. Ngunit, Lord, kami po ay humihingi sa inyo, Lord, right now this morning, kung may mga survivor pa ngayon na sa ilalim ng mga gumuhong building, Lord, we pray na in their difficult situation, sila po ay magpapakumbaba at tatanggapin po nila kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. And we pray for the rescuers. Gabayan po ninyo sila, Panginoon, upang kanilang matunton at matulungan ang lahat ng mga buhay na natabunan hanggang ngayon. Lord, bless that country. May mga kapatid kami, Panginoon, mayroon kayong mga anak sa bansang iyon. We pray for them na sila po, Panginoon, ay hindi manghihina. Salamat, Lord. We surrender and we bring that country to you. Maging ang bansang Pilipinas, Panginoon, patuloy po naming pinagkakatiwala sa inyo ang iba't ibang problema na naranasan namin. Problema sa politics, Panginoon, pagkaisahin mo nga ang aming mga leaders. Lord God, every department of our government, dalawin niyo po, and let your righteousness and holiness ang siyang maghahari, Panginoon, sa lahat ng aming mga government officials, be it sa national or sa local, Panginoon. We pray, Panginoon, ang pagkakaisa ng aming mga government leaders. Wala sanang oposisyon, walang administration. They are one government leaders, Panginoon. And we pray, nagagampanan po nila ang kanilang tungkulin para higit sa lahat para sa inyo.
And we pray for these leaders, Lord, mula sa aming presidente, sa aming vice presidente, sa 24 senators, sa more than 300 congressmen, sa lahat ng mga governors, lahat ng mga mayors, maging mga barangay captains, Lord, we pray for these leaders. Shake their hearts in the mighty name of Jesus. Those leaders who are involved in corruption, we pray, baguhin niyo po, Panginoon, ang kanilang puso. At sa bansang Pilipinas, patuloy po naming dinideklara, Panginoon, your holiness and righteousness shall reign upon every Filipino. Bless the people here in Luzon. Bless the people in Visayas. And bless all the Filipinos in Mindanao. Those Filipinos everywhere throughout the world. Kami po ay maghahayag ng inyong makapangyarihang salita. Salamat, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Ang inyong kalooban ang masusunod at matutupad. And we pray also, Panginoon, itong pinangambahang the big one. Lord, we pray it will not happen in the mighty name of Jesus. We take life of this earthquake in the mighty name of Jesus. Hindi mangyayari itong the big one na pinangambahan ng gobyerno. Walang mangyaring malakas na lindol dito sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Panginoon, ikaw po ang maghari sa aming bansa. Pagkaisahin din po ninyo ang lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga sumampalataya sa inyong pangalan. Let your love reign in our hearts. Salamat, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Pwede na po tayo makaupo. Thank you. Patuloy ho nating dalhin sa panalangin. Alam po ninyo, right after sa earthquake noong June 24 sa Venezuela, the following days, sumunod agad ang malakas na lindol sa Japan. Everywhere throughout the world, may mga malalakas na lindol na nangyayari. And kapatid, ito po ay hinayaan ng Panginoon na mangyari to strengthen your faith. Amen? Hindi ho tayo tinatakot ng Panginoon. Winawarningan at nire-remind lang po tayo ng Panginoon na lahat po ng kanyang sinasabi dito sa kanyang salita ay totoo. Amen? Di ba sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang binigay, bago ho at sa kanyang nalalapit na pagbabalik, makakaranas ng iba't ibang sakuna at calamity ang buong mundo, sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Isa na po rito, napakalinaw po ang giyera. Kaya ngayon, habang paglipas ng taon, hindi po humuhupa ang giyera sa halip na dagdagan. Amen? At higit sa lahat, very noticeable itong madalas na paglindol at hindi lang po ordinaryong lindol, malakas po. Kaya ito yung panahon, kapatid, na kung ikaw po, lukewarm, yung sabi sa Revelation, lukewarm, maligamgam na Kristiyanos, dapat pumili ka na ngayon kung ikaw ay malamig or mainit. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, isusuka niya mismo ang maligamgam na Kristiyanos. Ayaw ng Panginoon ang lukewarm. Alam mo yung lukewarm na Kristiyanos, isa sa mga signs doon, okay lang magbasa ng Bible, okay lang hindi. Okay lang mag-pray, okay lang hindi. Kaya nagbabala po ang ating Panginoon, no, if you are lukewarm, isusuka ho tayo ng Panginoon. Amen. We pray na itong mga pangyayari sa paligid natin ngayon, magbibigay sa atin ng lakas at encouragement. Lord, our hope at ang aming kaligtasan ay nasa inyo lamang. Amen? Kaya bawat isa po sa atin dito sa church, siguraduhin at tiyakin po natin na mayroon tayong individual at personal na relasyon sa Panginoon. Amen?
personal at relasyon. Kaya nga, ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi by family. Hindi po yan matik na dahil si nanay at si tatay ay tumanggap kay Kristo. Matik ka rin Kristiyanos at matik po kayong makakapunta sa langit. Hindi po. Individual po yon. Kaya siguraduhin at tityakin natin, mga nanay, mga tatay, mga magulang, na sa loob ng pamilya na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Lahat ng ating mga kasapi sa pamilya, dadalhin natin sa paanan ng Panginoon. I-pray natin. Dadalhin natin sila sa church, tuturuan natin sila ng salita ng Panginoon. Amen? Ang tunay na pag-asa at kaligayahan, kapatid, ay wala po sa pera, wala sa trabaho, nasa Panginoon. Trabaho, pera, blessings po yon. Pero hindi ho pwedeng pagkatiwalaan ang mga bagay na yon. Hindi po forever na may pera. Hindi po forever na may trabaho. Mawawala ang mga bagay na yon, pero ang Panginoon ay nandyan lang palagi. Kaya tayo po, dapat ang ating pananampalataya ay nakasintro sa ating Panginoong Jesucristo. Pray po muna tayo para sa Word of God na ating tatanggapin ngayong umaga. Lord, we thank you for this fellowship that you have allowed this morning. Salamat, Panginoon. Ngayon po ay June 28, huling linggo po ng kasalukuyang buwan. Napakabilis po ang takbo ng panahon. Ang buong buwan ay parang isang linggo lamang. Salamat, Panginoon, dahil hindi po kayo napapagod, hindi po kayo nagsawa, hindi po kayo nagrereklamo, at patuloy po ninyo kaming iniingatan buong linggo. Maraming salamat sa mga pagsubok, sa mga problema na nagpapatibay sa aming pananampalataya sa inyo. Sa umagang ito po, mangungusap po kayo sa aming mga puso. Buksan po ninyo ang aming mga puso, Lord God, at ma-receive namin ang aming portion. Ang bawat isa ngayong umaga, Panginoon, maging sa online, alam niyo po ang kanilang mga hinaharap na mga problema, mga challenges ngayon, Panginoon. At sa oras na ito, nais po ninyo na sila po ay makakaranas ng himala. Lord, Holy Spirit, ikaw po ang aming teacher. Guide us. Maging ako, Panginoon, na nakatayo sa harapan. Ako po ay iyong instrumento lamang. Bless your message, bless your word this morning in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Iba po ang pangyayari maging sa ating bansa, no? Kung kayo po ay nakikinig at sumusunod sa mga balita maging dito sa bansa natin, no? Ang ating Philippine National Police, maging ang Department of Education ay nababahala po dahil sa sunod-sunod na mga hindi kanais-nais na mga pangyayari sa loob ng iba't ibang paaralan sa ating bansa. Okay? May nangyayari noong June, sunod-sunod po, noong June 16, okay? 7 estudyante po ang nasugatan dahil sila po ay pinagsaksak po ng kanilang kaklase. Babae po, makikita ninyo sa video, nagsisigawan po yung kanilang mga kaklase. Okay? Pero mo, nakakatakot po panoorin ang video yon. Nagsitakbuhan yung kanyang mga kaklase, isang babae, classmate nila. May dalang kutsilyo. Inaatake niya yung kanyang mga kaklase. That's June 16. And June 19 sa Cavite City, isang grade 11 student ang sinaksak ng kanyang kaklase. Sa June 22, nung Monday, alam po nating lahat, I believe this is the very first time na nagkakaroon ng shooting incident sa loob ng ating paaralan. Na suspect ay mga minor na mga estudyante.
Sa ngayon po, sa latest update, 4 po ang namatay sa shooting incident na yon, 2 ang suspect. At based po sa investigation, isa sa mga baril na ginamit ng suspect na estudyante din para lang iyon sa Tacloban City ay baril po ng kanyang relative na isang pulis. Ang mga balitang ganito, mga pangyayaring ganito mga kapatid, madalas po nating napapakinggan at napapanood na nangyari lamang sa ibang bansa. Lalo na po sa US, for the past months and years, marami pong mga nangyayaring shooting incident sa loob ng school. Sa ibang bansa po yon. But did you notice, napapansin ninyo, pumapasok na rin sa bansang Pilipinas. Ang mga pangyayari, nakakatakot na pangyayari, na pinapanood lamang natin sa ibang bansa noon, nangyayari na rin sa bansa natin ngayon. Anong place pa ba ang safe ngayon? Only in the presence of the Lord, mga kapatid. And then, noong June 26, doon po sa Apari, Cagayan, 2 estudyante sa isang school po doon ang nakuhaan po ng isang baril at kutsilyo. Nagdala po sila nila ng mga gamit na ito sa loob mismo ng kanilang school. That's after sa June 22 na shooting incident. Kaya nababahala po ang ating gobyerno. Hindi po ito katawa-tawa, hindi ho ito joke, ito po ay mga seryosong bagay na tayo bilang mga anak ng Diyos, pamilya at lahat ng mga believers, dapat bigyan natin ng pansin. I believe, hindi natin directly masisisi ang mga pamilya ng mga bata, ng mga suspect na ito. Kasi hindi rin natin alam kung ano po ang kanilang pinagdaanan. Pero tayo po, mga anak ng Diyos, itong mga pangyayari ngayon ay magbibigay sa atin ng alarma at warning to take care of your family. Amen? Tayo po, mga magulang, mga nanay at mga tatay, tinawag po tayo ng Panginoon not just to provide the physical needs of our family, but higit sa lahat, ang ating pamilya ay mabibigay natin sa kanila ang espiritual na mga pangangailangan. Maganda po yun na ibigay natin sa kanila ang kanilang mga needs. Ngunit higit sa lahat, ang inaasahan ng Panginoon na tayo mga magulang, ang ating mga anak, ay tuturuan natin sa salita ng Panginoon. Kung hindi po natin ginagawa yan ngayon, kung hindi mo yan ginagawa ngayon, tatay, nanay, sasabihin ko sa inyo, nasa panganib ang pamilya mo. Tayo po, mga magulang, tinatawag po tayong mga shepherd. Tayo po, mga magulang, mga tatay, mga nanay. Shepherd po tayo sa ating family. At kung tayo ay shepherd sa ating family, na pinagkakatiwala sa ating ng Panginoon, dapat tayo mismo ang nangunguna sa pag-protect sa ating family. Tayo mismo ang nangunguna upang ang ating pamilya ay makakilala sa Panginoon. Are we doing that? Mga tatay, you have the authority. May binigay po sa atin ng Panginoon ang kapangyarihan to lead our family. Kaya kung ano, ang boses mo ang masusunod. Use your authority to bring your family sa Panginoon.
Use your authority to teach your children about the Word of God. Kung ikaw ay talagang shepherd sa family, nakikialam ho tayo sa lahat ng mga pangyayari sa loob ng ating family. Dapat alam natin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga anak sa loob at sa labas ng bahay. Makikialam po tayo sa mga ginagawa ng ating mga anak. Huwag ho nating hayaan na si Satanas ang makikialam sa kanilang buhay. Let's bring our family to the Lord. Amen. Hindi po sa school nagsisimula ang proper education. Sa family. Amen? Kaya itong nangyari sa Tacloban, nangyari sa Cavite, hindi po ako maniwala na tama kung ang school ang sisihin natin. May pagkukulang ang pamilya. And I know, sa panahon natin ngayon, very challenging po. No? Very challenging being a parent. Kasi ang dami ho nating kakompetensya. Kaya tayo po, mga anak ng Diyos, dapat establish tayo sa Panginoon. Tayo po as shepherd, okay? Bilang mga shepherd o pastol, tagapangalaga sa ating pamilya, unang-una po, dapat bantayan ho natin ang ating family. Guard your home from ungodly influences. Be intentional. Ibig sabihin talagang sadyain mo about who enters your home through media, entertainment, friendships, and online content. Teach your children about discernment and holiness. Ikaw as the head of the family, protector ng family, dapat alam mo lahat ng pangyayari sa loob ng pamilya mo. Alam mo kung ano ang ginagawa ng mga anak mo. Alam mo kung anong pinapanood ng mga anak mo sa cellphone. Hindi pwedeng bayaan mo lang sila. Mananagot tayo sa Panginoon. Ang mga batang iyon ay nilagay ng Diyos sa ating family dahil they are under our authority. Kaya mga magulang, makialam ho tayo. Ano pa yung, tanungin mo, walang masama doon? Masama ba yon? Tanungin mo yung anak mo kung anong pinapanood niya sa cellphone. Tanungin mo yung anak mo kung ano ang mga laro, games, na ginagawa niya sa cellphone. Ako, sa totoo lang hanggang ngayon, wala po akong ni isang online games, wala po akong alam. Minsan, minimension ko lang dito yung, Mobile Legend, minimension ko lang yun. Pero kahit konti, wala akong idea kung paano lalaroin yun. Wala akong alam sa lahat ng mga online games. Pero ayon po sa investigation ng ating Philippine National Police, isa sa 2 suspects sa shooting incident sa school sa Tacloban ay na-influence dahil sa online game na tinatawag na Gorebox. Tama ba yun? Ha? Nanay, meron bang games ganon sa... Meron ba, nanay? Meron daw, alam nila eh. Bakit alam ninyo? Pastor, naglalaro din ako niyan eh. Welcome pala si Pastor Roy, ang ating butihing pastor po sa Zambales, si Ma'am Lani, at saka si Raika, no? For to this family, ang ating pastor po doon sa Jesus Yaya Dios, sa Zambales, kasama po natin sila ngayong umaga. Dahil sila po ay actually kararating lang po ni Ma'am Lani from Cagayan de Oro City and then sinundo ni Pastor Roy sa airport. Kaya dito na po sila tumuloy ngayon, nag-join sa atin sa worship. Hallelujah, salamat po. Amen? Sino bang nakakalam paano laruin yung rob? Ano yun?
Gorbax, ha? Gorbax ang nakalagay doon eh. Gorbax. O tama nga yan si Alvin eh. Paano laruin yon? Kasi sabi mismo ng ating pulis, isa sa mga suspect sa shooting incident na yon ay na-influence dahil sa game na yon. Kaya mga tatay, mga nanay, hindi pwedeng hindi kayo makialam. Ang control nasa kamay ninyo, nasa authority ninyo, hindi yung mga anak ninyo. Okay lang yun, magagalit sila sa inyo dahil pinapakialaman mo yung ginagawa nila. Kaysa unti-unti hinihila sila ni Satanas sa impyerno. Yung anak namin, si Daniel, to God be the glory, nung siya po ay since 1 year old hanggang 17 years old, hindi po namin siya pinapahawak at hindi namin siya binibigyan ng cellphone. Nagkakaroon lang po siya ng cellphone nung siya po ay naging 18 years old na. Kaya promise namin yun sa kanya. Anak, sinabihan namin at pinapaliwanag namin sa kanya. Kasi ang kontrol ho, wala sa mga anak, nasa atin mga magulang. Hindi sa lahat ng panahon, yung mga anak natin ang masusunod. Mga magulang. Amen. At huwag ho nating hayaan na ang ating mga anak ay wawasakin ng kanilang kinabukasan dahil sa mga kung ano-ano yung mga ginagawa nila doon sa mga cellphone nila. Amen. Use your authority to bring your child to the Lord. Pakialaman ninyo, yung anak namin, hindi na yan minor, senior na po yon. Hindi senior citizen, ha? Ano na po yon? Pag hindi minor, major. Adult na po yun, pero every now and then, tinatanong ko siya kung ano yung nilalaro niya sa cellphone. Anong ginagawa niya sa cellphone? Walang masama doon. Dapat sa loob ng bahay, pag family, ako personally, iwan ko sa inyo. Pinapasukan ko kahit private life nila. Kasi sa privacy, doon nang hihimasok si Satanas. Kaya ikaw as head of the family, kahit nga sa mga kaibigan nila, dapat alam mo. Nung ang aking anak ay nag-aaral sa kolehiyo, tinatanong namin kung sino ang mga professors niya. Kasi may mga professors sa mga anak natin nagtuturo araw-araw na hindi naniniwala sa Panginoon. At dapat mong ma-process yun. At of course, yung anak namin, sinasabi niya, may professor sila sa school na yon na atheist. Hindi naniniwala sa Panginoon. So ikaw as a parent, dapat alam mo kung anong sasabihin mo sa anak mo. Kasi baka hindi mo alam. Minsan dinadala mo sa church yung anak mo pero iba na ang kanyang pananampalataya sa isipan niya kasi doon niya nakukuha sa kanyang teacher. Kaya we must, as early as possible, kailangan nating punuin ng Word of God ang ating mga anak. Minsan kasi nakakalungkot sa panahon natin ngayon, ginagawa nating yaya ang cellphone. Di ba? Lalo na po yung may mga bata. Para tumigil sa kanilang kalikutan, binigyan ng cellphone. O nga, naglalaro. Umaga, hapon, hanggang gabi, nandoon sa cellphone. Kaya pagtanggalin mo yung cellphone sa kanyang kamay, anong nangyari? Umiiyak. At dahil naman ikaw nanay at tatay, masyadong maawain. Sige anak, ito pa, bigyan ka na namin ng load. Ito yung password ng wifi natin. Pag ginagawa mo yun, alam mo kung sino ang unang pumalakpak? Si Satanas. Sige nanay, baitan mo pa.
Di bali na kung magagalit sa inyo ang inyong mga anak dahil pinapakialaman ninyo. Kaysa kung si Satanas ang makialam sa buhay nila. Protect your family. As head, we are shepherds sa family natin. Guard your home from ungodly influences. Turuan mo yung anak mo about holiness. Holiness. God is holy and the Lord is commanding us to live a holy life. Ano ba yung holy? Pag sabihin mong holy, amen, walang kasalanang tinatago. Pagturuan mo yung anak mo ng holiness, anak, kahit sa mga pinapanood natin sa cellphone. Noon, ang mga pornographic videos, hindi madaling ma-access, di ba? Pupunta ka pa doon sa shop, mag-rent ng, dati may Betamax pa yun, Betamax. Pagdating ng Betamax, may, ano yun? DVD. And then DVD, pumasok ang CD, o manghiram doon. Sadyain mo talaga. Pero sa panahon natin ngayon, nasaan? Nasa kamay na natin. Nasa kamay na ng inyong mga anak. Isang pindot na lang. Makikita na nila ang mga bagay na hindi dapat makikita. Kaya tayo as mga parents, pakikialaman po natin yon. Teach your children about holiness. Kasi kung tinuturuan mo sila about holiness, about fear of the Lord, kahit mag-isa ka, kahit mag-isa yung anak mo, gagawin nila ang tama dahil may takot sila sa Panginoon. Minsan, hindi 24 hours kasama tayo sa ating mga anak. Pero kung ang ating mga anak ay may foundation sa salita ng Panginoon, ang kanilang buhay ay founded sa salita ng Panginoon, ang kanilang buhay ay may takot sa Panginoon, kahit wala tayo sa kanilang katabi, kahit hindi nila tayo kasama, matatakot silang gagawin ang masama dahil alam nilang hindi nalulugod ang Diyos. Amen? Kaya turuan ho natin sa salita ng Panginoon. I just admire yung life sa Bible, ni Daniel, ni Joseph. Mga young people na ito, wala sa kanilang piling ng kanilang mga magulang. Binihag na sa ibang bansa. At sa ibang bansa, pwede na siyang magwala doon. Si Joseph pa lang. Nag-iisa na lang siya doon sa Egypt. Walang pamilya, walang makikialam sa kanya. Pwede niyang gawin kung anong gusto niya. Pwede niyang gawin kung anong kasalanan ang gusto niya. Yung siya'y tinukso ng wife ni Potiphar, pwede niyang gawin yon. Pero bakit kahit wala yung kanyang mga magulang, ginagawa pa rin niya ang tama? Natatakot pa rin siyang gumawa ng kasalanan. Bakit? Dahil siya mismo ay may takot sa Panginoon. And I believe ang kanyang mga magulang ang responsibility upang si Joseph sa kanyang batang edad ay magkakaroon na ng takot sa Panginoon. The same with Daniel. Pwede na sana siyang doon sa Babylon. Anong gagawin niya? Pwede na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pwede niyang gawin kung ano. Pwede na hindi na siya mag-pray. Wala na siya, nag-iisa na lang siya doon. Pero mga may takot sa Panginoon, kahit sila nag-iisa at kahit mapahamak yung buhay nila, gagawin nila ang tama dahil alam nilang nalulugod at natutuwa ang Panginoon. Bakit kaya sila ganun? Dahil yung kanilang mga magulang, ginagampanan nila ang kanilang responsibility. Amen? Hindi pa po huli ang lahat. Okay? Hindi pa po huli ang lahat. Yung anak mo, kahit tingin mo gaano katigas yung ulo, kapatid, bring them to the Lord in prayer. And show to them a good example. Kasi minsan din tayo mga magulang, hadlang tayo sa ating mga anak, di ba? Ang galing-galing nating magsalita sa kanila, wag mo itong gawin. Pero nakikita nilang ginagawa mo. Huwag kang mag-inom dahil masama yan. Sinasabi mo, may hawak ang bote. May laman ng ihi ng pulang kabayo. Paano ka susundin ng anak mo? Huwag kang manigarilyo. Masama yan. Pero ikaw, katatapos mo lang mag-vape.
Huwag kang magsinungaling. Pero kanina, ang galing-galing mong magsinungaling. Lalo nung may motor, di ba? Pag may motor, tumigil doon sa harapan mo. Sa harapan ng pinto. Kilalang kabisado mo na ang motor na yon. Anak, sabihin mong, wala ako rito ha. Yun. Alam mong Bombay na yun eh. Di ba? Kaya dapat alam ho natin kung ano ang pumapasok at lumalabas sa ating pamilya. Kasi bilang mga shepherd, hindi ho natin pinapayagan na makapasok sa bahay natin ang mga wolf. Take care of your family. Tayo mga magulang, accountable ho tayo sa Panginoon. Number 2, lead your family in serving Christ. Tayo mismo mga magulang, makikita ng mga anak natin na tayo ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya pag linggo, may gawain sa church, huwag mong itulak yung anak mo. Dapat ikaw ang mangunguna as magulang. Makikita nila yon. Makikita at mapapansin nilang mahalaga sa atin ang Panginoon. Kaya pag tinuturuan natin sila, hindi na mahirap sa kanila ang sumunod dahil nakikita nila sa buhay natin. You cannot change the lives of your family members sa sarili mo. Bring them to the Lord. Amen? Huwag mo silang itulak ha. Anak, linggo ngayon. Punta kayo ng church. Tapos ikaw, naiwan sa bahay. Saan ka punta tayo? Doon, sa Kabuyaw, Coliseum. Galing, no? Dapat tayo yun. Amen? May mga manok ba kayong nilagaan dito? O yung fighting cock? Meron ba mga tatay? Mamaya itinula natin. Hoy, mga tatay ha. Walang mga tatay na anak ng Diyos na nagsasabong. Amen? Minsan sa church, pag praise and worship, hindi mabubuksan ang bibig. Pag sa Colosseum, ang lakas-lakas ng sigaw, pula, puti. Pero sa church, wala. Kahit pagsabi ng praise the Lord, hindi makapagsalita. Pero sa Colosseum, wala eh. Kaya be careful. Nakikita ng mga anak natin. Minsan, hindi na ho natin sila tinuturuan. Pero yung nakikita nila sa atin, sinusunod na nila agad yun. Amen. Hindi nagsusugal ang mga anak ng Diyos. Taas kamay ang mga sugarol. Salamat sa Panginoon. Amen? Kung kayo po dati nagmamadyong, itigil na ninyo yan. Kasalanan po yan sa harapan ng Panginoon. And you are not setting a good example to your children. May mga tatay ba itong nagkakasino? Tumataya ng loto? Nangako pa kayo sa Lord. Lord, pag ako manalo nitong 300 million na loto, ibibigay ko lahat ng tithes sa church. Ganda ng pangako, no? Mas lalo kang hindi mananalo. Amen. Itong usapan natin ngayon, heart to heart, ha? Kasi mahirap yun, pagbalik natin sa community, well, napakabait natin sa church, and then throughout the week, no? Sa loob ng simbahan, ang bait-bait, praise the Lord, hallelujah. Bilang na bilang yung hakbang. Pag-uwi throughout the week, iba ang buhay. Hindi ho ganon. Galit ho ang Panginoon sa mga taong hypocrites. Amen? Magpakatotoo ho tayo, brother, sister. Kung ano yung buhay natin dito sa loob, sa iglesia, ganon din ang buhay natin sa loob ng pamilya at sa community. Kaya mga tatay na nag-UUC, nag-vape hanggang ngayon, mabigat yung sasabihin ko sa inyo, pero ito yung katotohanan. Kahit mga doktor nagsasabing hindi maganda sa katawan yung paninigarilyo, I tell you. Mahirap po yun, pero kung isurrender mo yan sa Panginoon, walang mahirap sa Panginoon.
Ako po, na-convert ako younger kaya hindi ko naranasan magsigarilyo. Pero yung tatay ko, grabe, mahirap, pero hindi nauubusan ng sigarilyo. Pero nung siya po ay totally sinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon, hindi ho namin sinasabihan na itigil mo na yung paninigarilyo. Siya na mismo ang nag-decide. Tinigil niya ang paninigarilyo dahil alam niyang ito'y makakasira lang sa kanyang sarili, sa kanyang family, at sa kanilang budget. Walang pera, mahirap. Kahit bagoong, mahirap ang bumili. Pero pag sigarilyo, isang kaha talaga. Branded pa. O mga tatay, anong pinakasikat na brand ng sigarilyo ngayon? Eh, alam ninyo yun. Huwag kayong magpakunwaring, hindi alam. Ha? Hindi ko sinabing nagsisigarilyo kayo. Brand lang. Amen? Totally surrender. We cannot live a holy life kung may mga tinatago, mga sikreto pa tayong mga kasalanan na ginagawa. Amen? Holiness, it does not mean perfect. Hindi ho tayo perfect. Pero pag wala ho tayong tinatago, wala tayong pinapataba at wala tayong inaalaga ang kasalanan. Totally surrender sa Panginoon. Amen? Amen! Ang mga tinamaan, mag-amen. Amen. Salamat, may ilan. Hindi ho tayo nagbibiro, amen. Minsan parang pinaparating ko lang sa inyo parang biro, pero totoo po yun, mga kapatid. Totoo po yun. Amen? Kaya pag uwi ninyo ngayon, mamaya, alam ninyo kung anong gagawin niyo sa sigarilyo ninyo. Baka, last na to, pastor, last na to. Wala na. Okay? Maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Okay? So dapat tayo mismo ang magdadala sa ating family para sila po ay makakilala sa Panginoon. The Lord Jesus is coming very, very soon. Hayaan mo ba na maiwan ang family mo dahil ikaw as tatay, as nanay, nagiging pabaya at hindi mo ginagampanan ang responsibility mo? You remember yung message natin last Sunday, si Noah. Bakit lahat ng pamilya ni Noah nakapasok sa ark, pumasok sa ark? Dahil si Noah mismo, ginawa niya ang kanyang tungkulin. He guided his family na may magkakaroon ng takot sa Panginoon. Kasi yung family ni Noah, kung walang takot sa Panginoon yun, hindi niya sinasabihan, hindi niya tinuturuan about the Lord, malamang mag-iisa si Noah na papasok sa arka. You like that? Sa pagbalik ng Panginoon, mag-iisa kayong sasalubong sa Panginoon? Yung mga mahal sa buhay mo na iwan, makakaranas ng punishment dahil nung ikaw may pagkakataon pa, hindi mo ginagawa yung responsibility mo. Yung sinasabi ko madalas sa inyo, okay lang magagalit sila sa inyo dahil pinipilit niyo silang makakilala sa Panginoon. Pinipilit niyo silang dadalhin sa church. Kaysa unti-unti hihilahin sila ni Satanas papuntang impyerno. Pray for your family. Kahit yung mga anak ninyo may asawa na, do not stop praying for them. Amen, mga nanay, mga tatay, kayo naman mga young people. May mga young people dito, yung family niyo, yung parents niyo hindi pa naligtas. Do not stop praying for your parents. Mga youth, yung tatay ninyo, yung nanay ninyo, sa tingin ninyo matigas, hindi maniniwala sa inyo. Bring them to the Lord in prayer. Walang mahirap sa Panginoon. Sa family namin, kami ang naunang naligtas. Kami ang naunang naglilingkod sa Panginoon. Yung mga magulang namin, walang tinapos na kurso sa kolehiyo, pero napakatigas ng kanilang paninindigan, mas matigas pa sa bakal. Hindi mo pwedeng basta-basta sabihan about Word of God. Kasi sasagutin ka agad, mas nauna pa kami sa inyo. Ba't ninyo kami tuturuan? Grabe po. Kaya dinadala namin sila through prayer. Kasi pagsasabihan namin,
haharangan ka agad. Matatouch yung pride nila. But every day we bring them to the Lord in prayer. Walang mahirap sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Sila ay binago. Sila ay binago ng Panginoon. Kaya yung mga magulang ko, nauna man sila, wala na sila ngayon. But I am very sure 100% nasa piling sila ng Panginoon. Dahil sila po ay tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya excited ho ako. Sa darating po na rapture sa pagbabalik ng Panginoon, magkakaroon ho kami ng grand reunion, yung mga magulang namin. Are you excited? Kung may mga mahal sa buhay kayong naglilingkod sa Panginoon na una sa inyo, are you excited to see them again? Wala nang sakit? Amen? Walang karamdaman? Dahil sa langit, perfect. Last point. Okay, sabi ni Joshua pala sa verse, pero kung ayaw, Joshua 24:15, pero kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ito yung sinasabi niya sa harapan ng mga Israelites, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos, small d, na pinaglilingkuran ng mga ninuno ninyo sa kabila ng ilog Euphrates, o sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay tinitirahan ninyo ngayon? Ito yung last, mahalagang statement ni Joshua. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Ang sabi ni Joshua, para sa akin. Ako as tatay, head of the family. Ang unang desisyon sa kanya nagsimula. Siya mismo as tatay, nag-decide na ang kanilang buong family ay maglilingkod sa Panginoon. Hindi ho ang kanyang pamilya ang nag-decide. Siya mismo. Ginamit niya ang kanyang authority. Mga tatay, yun din ang ating declaration. Whatever happens, our whole family ay maglilingkod sa Panginoon. Kasama at pangungunahan po natin yan. Amen? Kaya siya, as for me, hindi niya sinabing family agad. As for me and my family. Kasi pwedeng yung family niya susunod sa Panginoon, pero siya hindi. Pero si Joshua as a righteous father, siya mismo, personally, unang nag-decide, magmula sa akin, magsisimula, mag-start sa akin. Amen? We will serve the Lord. Hindi ho natin ikinakahiya ang Panginoon. Kahit sa mga workplace, kini-question ang pananampalataya mo, kapatid, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Nasa Panginoon lang po ang tunay na buhay. Nasa Panginoon lang po ang tunay na kaligtasan. Gagawin ho natin itong declaration. Every day, sa buhay, sa pamilya natin. Joshua 24:15, as for me and my family, we will serve the Lord. Amen? Kaya napakagandang tingnan, kapatid, na pagpunta ninyo dito sa church, buong family kayo. Amen? Magkatabi-tabi yung mga anak. Wow, nakaka-bless tingnan. Last point. Cover your family in prayer. Amen? May mga challenges, problema. Minsan yung mga family, yung wife mo, yung mga anak mo, lalo na po, yung mga anak mo, tapos ng kurso sa kolehiyo, ikaw, natapos mo lang ay elementary o wala kang tapos, minsan hindi ka pinapakinggan. Pero tell you, kapatid, bring them to the Lord in prayer every day. And show them a good example kung ano ang tunay at buhay ng isang anak ng Diyos. Susunod sila sa Panginoon.
huwag kang bibitaw sa prayer. Kung bibitawan mo sila, sino na lang ang magpipray sa kanila? Ikaw po yun as head, shepherd of the family. Amen! Dalhin natin, araw-araw. Lord, itong misis ko, mention her name. Walang mahirap sa'yo. Lord, itong mga anak ko, baguhin sila ng Panginoon. Isang magandang halimbawa sa life ni Job. Natandaan ninyo si Job? Regularly, he prayed for his children. Regularly, he prayed for his children. Ang sabi niya, pag lumalabas na yung kanyang mga anak sa bahay, hindi na niya alam kung anong mga ginagawa nila doon sa labas. Baka gumagawa na sila ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya Job intercede and prayed for his children. At ganun din tayo mga tatay. Amen! Dadalhin natin ang ating mga anak sa prayer pagpunta nila sa school. No? Dadalhin natin sila sa prayer. Lord, pray. Ingatan mo ang aking anak sa kapahamakan. Ingatan mo ang aking anak sa mga masasamang influence. Sa kanyang mga barkada. Declare the blessings, protection, and salvation. Napakaganda po nun, gagawin natin. No? Kami po, sa pamilya namin hanggang ngayon, to God be the glory. Pagising namin sa umaga, walang makakalabas sa bahay kung hindi ho kami nag-pray together. Yan po ang nagiging tradition po namin. Kahit kaninang umaga, bago si Daniel, kasi si Daniel, maaga pumunta rito, before siya lumabas, bago binuksan ang pintuan ng bahay namin, we prayed together. Declare the blessings. Gagawin natin yun. Sa tingin mo lang, parang walang nangyari. No. God is working sa mga ways na hindi mo nakikita. At magsisimula sa atin yun, mga magulang. Katulad kay Joshua. For me. Sa akin. Huwag mong hintayin na yung anak mo ang magyaya. No, hindi mangyari yun. Unless ikaw mismo, as head of the family, ang mag-decide. Amen? Minsan kahit tulog pa si Ate Leonie, gigisingin talaga dahil mag-pray na lalabas na ang isa sa amin. Gagawin natin yun, napakaganda nun. May prayer tayo. Amen? And then, spend time with your family. Alam mo, kaya nalulung sila sa iba't ibang mga online games. Dahil hindi tayo nagbigay sa kanila ng oras. Wala kanya-kanya tayo. Nasa loob ng bahay. Pero kanya-kanyang hawak ng cellphone. Amen? Kung ikaw tatay, walang cellphone, manok naman ang hinahawakan. Di ba? Sinusuklayan pa. Pinapaliguan pa. Yung manok. Binavitamins pa. Si Mrs. inuubo na palagi kasi walang gamot. Yung manok, ang liksi-liksi. Amen? Totoo yun, di ba? Piling-pili yung mga feeds na bibigay mo sa manok. Si misis mo na nagkasakit, lugaw na lang. Lugaw with sardines. Yung anak mo, yung manok mo, wala. Expensive yung mga vitamins. Yung patuka na binibili mo talagang espesyal. Pero yung misis mo doon, hinihika na. Paano tayo magiging good example dyan? Amen? Hallelujah. Pray. When you pray, the prayer of a righteous father, okay, is powerful and effective. Amen? Yung sa James, binabago ko lang yung man. The prayer of a righteous father is powerful and effective. When you pray and declare blessings to your family, God will do something. Hindi po nasasayang ang prayer ninyo para sa family. And then yun nga, spend time with them. Sa umaga, dahil pumapasok yung anak, mga practical. Actually, hindi na. Practical tayo, hindi kailangan gumastos pa ng malaking pera para mag-spend time ka sa family mo. Di ba? Kung kaya niyong pumunta ng restaurant, do it.
Pero kung hindi naman madalas, hindi kaya dahil kulang sa budget, sa bahay na lang, at least may time kayo mag-usap. Di ba? Pag maaga yung anak mo, maagang pumasok sa school. Magulang, kahit doon sa table, habang kumakain ng anak mo, kahit ikaw hindi pa kumakain, sabayan mo yung anak mo. Habang kumakain siya, nag-uusap kayo. At least may time kayo. Di ba? Kisa, kumakain yung anak mo, ikaw natutulog pa doon. Umaalis na lang yung anak mo, ikaw, na naginip pa rin. Nasaan ang connection doon? Magbigay ka, habang kumakain yung anak mo, tabihan mo siya. Umiinom ka ng kape, kakausapin mo siya. Kumustahin mo siya sa kanyang school. Actually, sa time natin sa family ngayon, hindi pwedeng, kung may time lang. Hindi, dapat intentional at sadyain ho talaga natin. Kasi kung may time lang, at talagang walang time talaga yan. Maubos na lang ang linggo, buwan, taon. Maubos na lang pati buhay mo. Wala ka pa rin time. Marami tayong mga ngayon Marami tayong kakompetensya ngayon. Kaya tayo mga magulang, sadyain talaga natin na magkakaroon tayo ng time sa family natin. Sa anak mo, sa misis mo. Amen? Minsan mag-fasting kayo sa cellphone. Maganda siguro kung may time kayong sa bahay na walang cellphone. Kasi sa totoo lang, cellphone talaga lahat ngayon Sinong walang cellphone ngayon? Taas kamay. Sinong walang cellphone? Sa mga magulang. Taas kamay. Walang cellphone At least konti lang. Bibigyan ko kaya ng cellphone joke lang. Pero lang yon. Wala akong isa lang po yung cellphone ko. At least, no? Pero more than half, more than 3/4, may mga cellphone. And most of the time, naubos yung oras natin doon sa cellphone. Nasa loob tayo ng family, pero wala tayong time sa kanila. Be intentional na po tayo. Amen? Turuan natin ang ating mga anak sa Word of God. Turuan natin. Anak, ito yun. Ito yung sabi ng Panginoon. Ito yung dapat hindi natin gagawin, ito yung dapat gagawin natin. Amen? Kayong may mga sanggol dyan, pag uwi ng bahay, kayo ang may control sa cellphone, hindi sila. Kung sila'y iiyak, huwag kang matakot, huwag kang magpadaya sa kanyang iyak. Hindi pa po ako nakarinig ng balita na may isang anak na namatay dahil sa iyak. Wala. Siguro may nabaliw. Wala. Meron ba? Wala. Kaya yung iyak-iyak na yan, huwag kang magpadala doon. Ikaw, show to your child na hindi siya ang masusunod sa lahat ng panahon. Ikaw. Lalong-lalo na sa cellphone kasi napakabigat po na issue ngayon ang cellphone. Amen? At huwag niyong gagawing yaya yon, cellphone. Na para lang tumahimik, may ginagawa ka rito para hindi siya mag-istorbo. Bibigyan mo ng cellphone. Na-addict na sa cellphone, later on, nahirapan ng tumigil. Amen? May natutunan tayo ngayong umaga. Pwede ho tayong tumayo lahat. I would like to challenge kayo po na nandito ang pamilya ninyo. Please stay together. Kung kayo po, nandito yung mga pamilya, please go to your family. Kayo po mga tatay, I would like to ask you, as head of the family, declare blessings to your family. May mga ba tayo rito? Buong family na rito. And if your family is not yet here, this is a good opportunity, kapatid, na i-pray mo sila. Okay? Pray for the blessings of your family, higit sa lahat ang kanilang kaligtasan. So kung ikaw po, tatay, nandito kayo ngayon, kasama yung family mo, I want you to declare blessings to your family. Ikaw mismo. I-declare mo yung blessings at protection sa family mo. Nandito tayo? At yung walang family, please do not be sad, wag ho tayong malungkot. Bring them to the Lord in prayer. This morning, mention their names. Kung wala sila ngayon, dadalhin mo sila sa Panginoon at declare ng blessing sa kanilang buhay at magkakaroon sila ng kaligtasan sa Panginoon.